ng ating anime ay laging nasa umpisa at nakalagay din sa itaas ng video. Like and follow na rin para palagi mo akong makita pag may bago. Ang ating bida ay si Ryuta Sakamoto na isang adik sa computer game na tinawag na Bitum. Siya ang pinakamagaling sa lahat ng player at doon lang siya masaya. Minsan ay nagising na lang siyang nakabiti ng parachute sa isang kagubatan kaya nagtataka siya kung saan siya naroon. Ang huling naalala lang niya ay naglalaro siya ng Bitum. Nakita niyang may sugat ang kanyang ulo. Sinubukan niyang gamitin ang phone pero walang signal at nakita niyang may nakadikit sa kamay niya. Nakita niya ang bag na may lamang tea na agad niyang ininom at pagkatapos ay sinubukan niyang mag-ikot sa paligid. Nakalabas siya ng gubat at nakarating ng tabing dagat at naipakita na nasa isa siyang isla. Naalala niya ang nakaraan kung saan pinagalitan niya ang ina na kakaiba ang tingin sa kanya, at paglabas niya sa kalsada ay may lumapit na mga lalaki. Saka nakita niya ang isang pouch na hindi niya pag-aari. Tinignan niya ang laman nito at may nakitang mga maliliit na box na napindot niya at nag-countdown. Kinabahan siya kaya tinapon niya ang bomba at sumabog nga ito. May nakita siyang lalaki na tinawag niya para magpatulong pero bigla itong nagtapon ng bomba kaya napatakbo ang bida. Naisip niyang naglalaro siya ng Bitum sa totoong buhay pero ayaw niyang patayin ang lalaki kaya tumakbo na lang siya. Kaso ay mapilit ang lalaki na hinahabol at binabato siya kaya nagbato din siya pabalik pero hindi sumabog. Hindi pala niya binuksan ang bomba. Sinubukan niya ng isa pa pero bitin pero sumabog. Tumayo siya sa likod ng lalaki at nagtanong pero natawa ang lalaki at sinubukan ulit siyang patayin. Nagtago si Ryuta pero uminit ang sensor na nasa kamay niya kaya napagtanto niyang walang silbing magtago. Napagtanto niyang timer ang kanyang bomba samantalang impact naman ang detonation ng bomba ng kalaban. Nang mako-corner na siya ng kalaban ay tumalon ang bida sa tubig. Hinihintay siya ng kalaban na umahan sa tubig pero hindi nito alam na nag-iwan pala ng bomba si Ryuta at sumabog ang lalaki. Nakita ni Ryuta ang naputol na ulo ng kalaban kaya naiyak siya dahil nakapatay na siya. Ipinakita naman ng isang babae na adik din sa larong Bitum na si Hamiko. Nakilala niya ang karakter ni Ryuta sa laro, at idol niya ang lalaki dahil sa galing nito. Isa daw siyang puti na malaki ang boobies. Pinakita rin si Hamiko na nasa isla at may nahanap din siyang bomba. Nakatulog siya sa dalampasigan pero ginising siya ng ilang mga lalaki. Kalaunan ay ginamit ng mga ito ang bomba para manghuli ng isda at kumain sila habang naghihintay ng tulong. Habang kumakain ay nagkainitan sina Masashi Miyamoto at Isamu Kondo at sinabi ni Isamu na magaling daw siyang judo master. Pero sinabi ni Masashi na walang silbi ang judo sa bombang dala nila sa kanilabas ang isa. Umastang maglalabas din ng bomba si Isamu kaya dinakip ni Masashi si Hamiko at ginawang hostage kaya naglabas ng teaser ang babae na kinabigla ni Masashi at sinabing nagbibiro lang siya. Kaya sinabi ng tabang si Mitsuo Akechi na gawin na lang nilang leader si Hamiko dahil mas mukha itong mapagkakatiwalaan. May nakita silang eroplano na naghulog ng package at nang tignan nila ito ay pagkain ang laman kaya masaya silang kumain. Kaso ay madaldal si Isamu kaya ginilitan siya ni Masashi at sinabing wala nang maingay. Kalaunan ay ginising ni Taba ang babae at sinabing umalis na sila at iwan si Masashi dahil kung hindi ay sila naman ang isusunod nitong patayin. Sa daan ay napagod si Taba kaya tumigil muna sila at kakain sana. Pero biglang naramdaman ni Mitsuo na hinahabol sila ni Masashi. Kaya agad na hinailan ng Taba ang babae at tumakbo sila. Ginamit din ng babae ang radar at nakita din ito ang humahabol na long hair. Nakarating sila ng isang rope bridge at nakalagpas si Hamiko pero nahabol ng maskulado si Taba at nalaman ni Mitsuo na natrack sila ni Masashi, hindi dahil sa gamit nitong sensor kundi tracker pala ito. Aatake sana si Masashi pero nagtapon si Mitsuo ng bomba na nagawang patayin ang mga halaman sa paligid. Kaya napilitang umalis si Masashi. Sinabi ni Mitsuo na kailangan nilang lumaban ni Hamiko sa kahinayla ang kamay ng babae. Pero ayaw sumunod ni Hamiko kay Taba kaya pinilit ni Taba na yakapin si Hamiko pero kinuryente ito ng babae, kaya nahilo ang manyak. Naalala ng babae ang nakaraan nito na inimbitahan niya ang dalawang sexing best friend sa isang party. Pero nang pumasok na siya ay nakita niyang bagsak na ang mga kaibigan dahil nalamas na ang mga ito ng mga yakuzang naroon. Sinubukan din siyang manyakin pero nagawa niyang manlaban at makatakas. Nahuli naman ang mga kriminal pero galit na ang mga kaibigan niya sa kanya. Akala niya kung umuulan. Pero pawis pala ito ni Taba na muli siyang nahanap. Nagpumiglas naman ang babae pero hinubaran siya ni Taba at ginawa ang nais. Nakadodo pa ang loko at papasok na sana sa kuweba pero naisip ni Hamiko na pasabugin na lang silang dalawa kaysa ma-rape ng pangit. Nilabas at inactivate niya ang bomba pero natakot si Taba at tumakbo na nahuhulog ang pantalon. Pero sa inis ay hinagis ni Hamiko ang bomba kaya sumabog ang junjun ni Taba. Buti nga sayo. Naisip ni Hamiko na papatayin niya ang lahat ng mga lalaki sa islang iyon. Umiinom siya ng tubig nang makita niyang dumating si Ryuko kaya mabilis itong tumakbo.
Nakita ni Ryuko na may dala itong pagkain kaya nais niyang sumunod. Pero imbes na yung babae ang mahanap ay nakakita siya ng tumetae na natakot sa kanya. Ito si Kiyoshi Taira. Kalaunan ay sinabi ni Kiyoshi na puwersahan daw silang sinakay ng hindi kilalang mga tao sa isang eroplano. Medyo marami sila at may lalaking nagsabi sa kanila na nasa isa silang laro na magtatapunan sila ng bomba sa isa't isa. May mga tracker silang naka-embed sa kamay at matatanggal lang ito pag namatay sila. Ang tanging paraan para makaalis ng isla ay dapat makaipon sila ng 8 tracker. May umangal pero bigla itong kinuryente at hinila palayo. Saka bigla din daw nagsalita si Ryuta para kumontra sa matabang tao sa screen dahil kilala niya ito. Kaso ay hinuli siya ng mga sundalo at kinuryente sa ulo kaya naamnesia ang bida. Pagkaraan pa ay tinapon daw ang mga tao na parang tae palabas ng eroplano kaya sila nagkalat ngayon sa isla. Pagkaraan pa ay naisip ni Ryuta na saktong-sakto ang rules ng laro sa isla sa larong B2. Naisip niyang ang kumpanyang gumawa ng laro ang siya ring nagdala sa kanila doon. Nanginig ang bida dahil ayaw niyang pumatay pa ng 6 na tao para lang makumpleto ang kailangan niyang 8 para makaalis ng isla. Sinabi ng lalaki na magsama daw sila para makasigurong mas ligtas pero nagtanong si Ryuta kung ayos lang ba sa matanda na pumatay ng tao. Pero hindi daw sabi ni Kiyoshi. Kalaunan ay may nakita silang mga eroplano na nagdala ng mga supply. Naisip ni Ryuta na pinapakain sila ng mga gumawa ng laro, para imbes na maghanap ng pagkain ang mga manlalaro ay maglaro na lang sila ng patayan. Nakita niya ang isang babae na nakuha ang nahulog na supply pero bigla itong sumabog at namatay. Saka pinakita ang isang long hair na si Nobutaka Oda at kinuha ang tracker sa kamay ng babae saka ang package. Natakot si Ryuta at Kiyoshi dahil sa nakita nilang kasamaan ng ibang tao. Susuko na sana si Ryuta sa pagkuha ng pagkain dahil delikado pero pinalakas ni Kiyoshi ang loob niya at agad silang tumakbo patungo sa mas malapit na supply. Pinakita naman si Kosuke Kira na nahuli ng mga pulis dahil sa pagpatay ng 3 babae dahil isa itong psycho. May kasama itong attorney kurakot na si Soichi Natsumi. Kasama din sila sa mga dinala sa isla at nakita rin nila ang nahulog na supply. Kalaunan ay pinakita na maging ang tatay ng baliw na bata ay kasama din nila. Ito si Yoshihise Kira na abusado sa anak kaya daw pala naging psycho ang anak sa paglaki. Pinilit nito ang bata na pasabugin ang puno para makuha nila ang pagkain. Pagkakuha sa pagkain ay naisolohin lahat ni Yoshihisa ang pagkain at sinabi nitong papatayin si Soichi kung lalaban siya. Tinawag ng bata na gago ang ama kaya dinakmal ni Yoshihisa ang Junjun ni Kosuke. Naalala ng bata ang palaging pagbugbog ng ama sa kanya at sa inis ay nilagyan niya ng bomba ang t-shirt ng tatay. Sinubukang magtanggal ng damit ni Yoshihisa pero sumabog ang kanyang taba. Dahil sa nakita ay sinabi ng attorney na masama ang ama pero mas masama ang anak. Saka ito tumakbo palayo. Kalaunan ay dumating si Ryuta at ang kasamang malaki ang tiyan. Nakita nila ang bata at nagtaka si Ryuta dahil hindi ito na-detect ng kanyang tracker. Naalala niya sa laro na kapag hindi gumagalaw ang target ay hindi makikita ng tracker. Pinakita ng bata ang masamang ugali at sinabing papatayin din ang dalawa kung hindi sila susunod sa bata. Tumakbo ang dalawang bida dahil ayaw nila ng gulo pero sinundan sila ng bata gamit ang tracker nito at masaya itong parang naglalaro lang daw ng B2. Sa pagtakas ay napatid si Kiyoshi at hindi na makatakbo kaya sinabi nitong umalis na ang bida. Pero naisip ng bida na istorbohin si Kosuke at pareho silang nagpakiramdaman. Nagkasalubong ang dalawa sa ere at agad na nagtapon ang bata ng bomba pero nakatakas si Ryuta kaya naisip ng bata na adik din sa B2 ang kalaban. At mas lalong namanyak. Samantala ay kinuha naman ni Kiyoshi ang crystal na nasa katawan ni Yoshihisa. Ganun pa man ay naisip ni Ryuta na mas expert pa rin siya kumpara sa bata at naglagay siya ng trap. Sumabog ang time bomb ng bida pero hindi namatay ang bata dahil sinadya ng bida na huwag patayin ang target. Pero inatake ng bata si Ryuta gamit ang kakaiba nitong pampasabog kaya napilitan si Ryuta na itapon ang bag at naligtas siya. Nagtago siya sa bato pero inasar siya ng bata at nagtapon ito ng bomba nang makita ang kinalalagyan niya. Nauntog ang ulo ni Ryuta kaya naisip niyang nasa isa siyang panaginip at naglalaro lang siya. Inatake ulit siya ni Kosuke pero sinangga nito ang pouch at tinapon ang bag na nasira. Mas na-excite si Kosuke dahil sa galing ng bida pero nang hagisan na siya ng bomba at napaso ay nagtaka siya dahil papatayin na siya ng kalaban. Hinanap niya ang bida gamit ang sonar pero wala siyang makita. Ginamit niya ito ng maraming beses pero kinakancel pala ito ni Ryuta sa pamamagitan ng pagsabay na paggamit ng sarili niyang sonar. Saka hinagisan ng bida ang bata ng isa pang bomba at sumabog ang paligid. Ayos na sana kaso ay nagising ang bida na totoo ang labanan nila lalo na nang makita niya ang nakahigang si Kosuke. Pagkalipas pa ay masaya silang kumain ng cup noodles ni Kiyoshi. Naluha at nagpasalamat si Kiyoshi dahil sa ginawa ng bida para sa kanya. Kaya naalala ni Ryuta ang pagiging bastos nito sa stepfather na na-lay off sa trabaho.
Kalaunan ay nakita nila ang nahulog na katawan ni Taba sa tubig kaya sinabi ni Ryuta na umalis na sila pero sinabi ni Kiyoshi na masakit pa rin ang paa nito. Iniwan ni Ryuta ang pagkain at sinabing titignan niya sa taas kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kiyoshi na kunin ang tracker sa bangkay. Samantala ay may nakita si Ryuta na bangkay na wala na ang crystal nito. Ginamit ni Ryuta ang sonar para tignan ang paligid at nakita nito si Hamiko. Nagtapon si Hamiko ng gas-type grenade na dating gamit ni Taba at nasira ang mga halaman at puno kaya tumakbo ng mabilis si Ryuta. Pero nagulat siya nang makita si Hamiko sa likod niya na naghihintay. Sinubukan pang makiusap ni Ryuta kaya tumigil ang babae sa pagtapon sana ng bomba sa lalaki. Pero nang lalapit na siya ay biglang naalala ni Hamiko ang muntikang pagka-rape kaya pinasabog ang lalaki. Pero nakaligtas si Ryuta at sinubukang hulihin si Hamiko. Nakailag ang babae at naglabas ng stun teaser at kinuryente ang lalaki. Nasipa ni Ryuta ang kamay ni Hamiko kaya ito ang nakuryenta at bumagsak sa harap ng lalaki. Nabigatan siya sa boobs nito at mabango daw sabi ng bida. Kalaunan ay tinanggal niya ang gamit ng babae dahil baka bigla itong magpasabog. Kaso ay parang tinatanggalan daw niya ito ng damit. Saka nadadadimonyo ang bida na silipin ang gengen ni Hamiko na kanyang ginawa. Ladies and gentlemen, we got him. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap, pero bago pa siya mag-isip ng kamanyakan ay tinigil niya ang ginagawa. Saka naalala niya ang bangkay ni Taba na walang pantalon kaya naisip na ito ang kinatakutan ni Hamiko. Nang magising ang babae ay buhat na siya ni Ryuta ngunit di pa niya gaanong may galaw ang kamay. Sinabi ng lalaki na dadalhin siya sa ligtas na lugar pero bumunot ang babae ng timer bomb sa bulsa at sinabing pasasabugin silang dalawa. Pero pinigilan ito ng lalaki kaya naiyak na lang ang babae. Kalaunan ay sinabi ni Kiyoshi na ayaw niyang laruin ang laro at aalis siya ng isla nang hindi pumapatay. Kaya sinabi ni Hamiko na kahit makabalik man sila ay walang garantiya na ligtas sila dahil siguradong may pumili sa kanila na mapunta doon. Saka naalala ng mga bida ang posibleng pumili sa kanila na mapunta doon. Kaya nagulat si Ryuta nang maisip ang ina. Kasalukuyan silang nag-uusap nang biglang may mga kaluskos galing sa gubat kaya ginamit ni Ryuta ang sonar pero wala siyang nakita. Biglang naglabasan ang maraming Komodo dragon kaya napa-atras ang mga bida. Binuhat ni Kiyoshi ang babae dahil mahina pa rin ito at dinala sa kabilang pampang samantalang pinitpit ni Ryuta ng bato ang isang lizard at binalikan ang mga bomba. Nagtapon siya ng isa pero hindi sumabog dahil ito yung pag-aari ng bata na siya lang ang makaka-activate. Sinisipa ni Kiyoshi ang isang dragon pero nakagat ang paa nito bago pa mapasabugan ni Ryuta ang mga Komodo. Dahil sa kagat ng dragon at pilay ni Kiyoshi ay nahihirapan itong maglakad. At muli siyang nagtanong kung bakit hindi sila iniwanan ng bida noong hinahabol sila ng mga Komodo. Saka sinabi ng matanda na mabait nga siya sa pamilya pero niloloko niya ang ibang tao kaya maraming galit sa kanya. May umataking Komodo kaya napilitang maglakad sa ibang direksyon si Ryuta. Sa gubat ay sinubukan niyang hanapin si Kiyoshi gamit ang sonar pero wala siyang makita. Kaya naisip niyang iniwan na siya ng matanda dala ang pagkain at mga bomba. Naiiyak siya at biglang may dumating na Komodo para lantikon sila. Pero may lumipad na bomba patungo sa Komodo na sumabog. Nagpakita si Kiyoshi na hinahanap din pala sila. Kaya naiyak na lang ang bida dahil binalikan siya ni Kiyoshi. Kalaunan pa ay nakarating sila sa isang lumang struktura na naroon at inakyat nila ang hagdan buhat ang walang malay na babae. Kaso ay nahulog sila dahil sira ang hagdan at tumalbog yung bigat ng boobies. Inatake ni Kiyoshi ang isang Komodo gamit ang bomba nito na drone type at nagagawang ma-lock sa target, pero hindi pa rin sapat. Pinilit gisingin ni Ryuta si Hamiko pero tulog pa rin ito kaya umakyat siyang mag-isa sa taas. Akala ni Kiyoshi kung iniwan ng lalaki ang babae para mamatay pero umakyat pala si Ryuta para itapon ang gas grenade sa mga Komodo. Pina-activate daw nito ito sa kamay ng babae sa katinapon. Ilang oras pa ay nagising na rin si Hamiko at umakyat silang lahat. Pero pumapangit ang pakiramdam ni Kiyoshi at nahilo dahil sa kagat ng Komodo. Habang pababa ng hagdan ang babae ay napasilip ang lalaki sa matambok na puwet kaya nainis ang babae at nang hawakan lang siya ng lalaki ay feeling na re-rape na siya. Nang nilalagyan ng bida ng gamot ang sugat ni Kiyoshi ay nagwawala ito kaya nagpatulong siya sa babae na tumanggi. Pero nang sinabi ni Ryuta na nakagat ito dahil sa kanya ay napilitan din ang babae. Saka tinanong ni Ryuta ang babae kung paano niya nakuha ang mga pampasabog. Inakala ng dalawa na maraming pinatay ang babae at pinapakanta nila ito kaya sinabi ng babae na self-defense. May naramdaman silang sonar at sinabi ng babae na may naghahanap kasi sa kanya. Kaya aalis sana ito pero sinabi ni Ryuta na siya ang magpapahabol pero pagbalik niya ay dapat magtapat ang babae. Sa gubat ay sinubukang hanapin ni Ryuta ang kalaban at nagulat siya nang muntik na siyang masaksak ni Masashi. Tumakas ang bida pero hinabol siya ng sundalo.
Sinubukan niyang kausapin ito pero nais umatake ng lalaki kaya naglabas siya ng bomba. Pero biglang may nagtapon ng bomba sa kanya at ito si Soichi. Magkasama pala sila ni Masashi. Nahuli nila si Ryuta at sinabi ni Soichi na saksakin na niya ang lalaki pero kinuryente ng bida si Boy Labo at mabilis na tumakbo. Nakarating siya sa kinaroroonan ng dalawa pa at aalis na sana si Hamiko pero biglang dumating si Masashi na mabilis ding nasundan ang bida. Nais patayin ni Masashi ang mga bida gamit ang Rambo knife nito kahit na nakikiusap si Ryuta na ang kalaban ay ang mga may utak ng laro. Umatake si Kiyoshi sa likod pero tinanggal ni Masashi ang mga daliri nito. Saka sinipa si Ryuta na binalak siyang gamitan ng kuryente at nahulog ang lalaki. Naisabit ang bida at pagkatapos niyang mapanaginipan ang shota sa larong bitum ay nagising ito at binalikan ang mga kasama. Nakita niya ang sugatang Kiyoshi at nalaman sa cellphone ng babae na ito si Hamiko na asawa niya sa laro. Samantala ay kinain ng dalawang lalaki ang mga pagkain at binalak manyakan si Hamiko. Nais daw balatan ng mercenary ang babae pero nagpalabas ng sonar si Ryuta at naramdaman ito ng mga manyak. Naghanda sila at naghiwalay para hanapin si Ryuta pero nagawa nitong maiwasan ang mga sonar. Narinig ni Masashi na may sumabog at hindi niya makita si Soichi kaya akala niya kung patay na ito at inatake ang naglalakad, pero ang attorney pala ito. Kalaunan ay nakarating si Ryuta sa kwartong kinaroroonan ng babae at binuksan ang pinto pero may booby trap na naroon. Pero nasalo ito ng bida at ma-deactivate. Pinakawalan niya ang babae at nagtanong kung siya ba ang Hamiko na shota niya sa laro. Pero tumanggi ang babae at sinabing naririnig lang niya ang avatar ng bida bilang number 1 sa laro. Agad silang umalis pero nadetect sila ng sonar ni Soichi. Naghiwalay ulit ang mga kalaban para hanapin ang mga bida. Nakita ni Soichi si Ryuta at hinabol ng mga bomba. Pero pinasabog siya ni Ryuta. Kaso ay nahuli ni Masashi ang babae at tinutukan ng kutsilyo sa pinalabas si Ryuta. Tinapon ng mercenary ang kutsilyo at sinabing maglaban sila ni Ryuta at ang mananalo ay may 8 kristal at makakaalis ng buhay. Agad na pinulot ni Ryuta ang kutsilyo pero sinipa siya ni Masashi dahil patibong lang pala ito. Sa kanya nilock si Ryuta kaya inakala ng bida na mamamatay na siya ng virgin. Pero tinulungan siya ni Hamiko at kinalmot ang manyak. Saka pinatakbo si Ryuta kasama niya dahil may kinabit pala itong gas grenade sa kalaban na nasabugan. Nakaabot sila sa isang dead end pero may butas sa itaas na agad na tinalon ng lalaki para lumabas. Saka agad din niyang hinila si Hamiko pataas. Pero dumating pa daw ang nalapnos ang katawan na mercenary at hinawakan ang paa ng babae. Kaya tinapunan ito ni Ryuta ng bomba saka hinila si Hamiko. At namatay ang manyak na sundalo. Nakayakap naman si Ryuta sa chicks pero hindi nila alam na pinapanood pala sila ni Takanohashi na host ng illegal na larong patayan. Ipinakita naman ng isang babae na si Hidemi Kineshite kasama ang isang extra. Sinabi ng lalaki na siya ang hero ng babae at nang dumating ang maraming Komodo dragon ay tinulak ng babae ang lalaki sa bangin. Habang kinakain ito ng mga Komodo ay tinapunan niya ito ng bomba at sinabing gagawin niya ang lahat para makaalis ng isla. Nagpunta naman ng abandonadong gusali ang mga bida at nagpalit sila ng damit at dahil takot daw ang babae na mag-isa ay sinabi nitong matulog silang dalawa doon. Habang nakahiga ay tinanong ng babae kung bakit siya niligtas ni Ryuta. Kaya sinabi ni Ryuta na akala niya kung ang babae ang kanyang Hamiko sa computer game na Bitum. Kapag naiipit daw ang lalaki ay nag-iiba ang kanyang ugali at gumagaling. Lihim na napaiyak ang babae sa saya dahil alam niyang si Ryuta ang mismong Ryuta na kalaro niya sa Bitum na nagligtas sa kanya ng oras na sumuko na siya. Biglang napasigaw si Hamiko nang may mag-flashlight sa kanyang mukha na long hair. Dumating si Ryuta at agad nilang hinanap ang Sadako na kulot gamit ang sonar detector pero wala siyang makita. Saka nakita nilang may ilaw sa malayo kaya iniwan ni Ryuta si Hamiko at tinignan ang lugar. Walang tao sa kwarto pero biglang umatake ang tao sa kanyang likod kaya siya natamba. Binalak siyang saksakin pero nakailag siya at nasipa ang kalaban. Saka nalaman ni Ryuta na babae pala ito. Kalaunan ay galit na galit ang babae nang makita ang lalaki kaya pinaalis ito ni Hamiko. Saka nang mapakali na ay nagkwento ang babae na si Shaki Murasaki. Dati siyang nurse na pinagkanulo ng hinahangaan nitong doktor sa hindi niya kasalanan kaya kinamuhian siya ng mga tao. Marami ang nag-request na mawala siya kaya siya napunta sa isla. Sa isla ay nakasabayan niya si Masahito date na siya ring doktor na dahilan ng pagkapunta niya doon. Sinabi ng doktor na magtulungan sila at kalimutan ang nakaraan para makaalis silang pareho sa isla. Nauto ulit ang babae at libre pa ang gengen nito para sa doktor. Pero nang makakuha na sila ng pang-anim na kristal ay bigla siyang trinidor ni Masahito at pinasabugan ang babae. Dahil mahina ang bomba ay natanggal lang ang kamay ng babae kaya nakuha ni Masahito ang kristal at sinundo ito ng isang chopper. Mula daw noon ay hindi na nagtiwala sa lalaki ang dating nurse at ganun din ang pinayo niya kay Hamiko.
Sinabi ni Hamiko ang naikwento ni Shaki pero hindi lahat. Naipakita si Masahito na nilunasan ang nawalan ng malay na si Kiyoshi. Nagpasalamat ang matanda at nakangiti lang ang doktor pero ang iniisip nito ay gagamitin niya ang lalaki pagkatapos. Dumating sina Ryuta at Hamiko at sinabi nila sa doktor na layuan ang kasama. Pero sinabi ni Kiyoshi na doktor ang kaharap nila at tinulungan siyang magamot ang mga naputol na pang-finger. Tinignan ng mga bida ang bomba ng doktor para malaman kung nakikipaglaro ito ng patayan at nakita nilang kumpleto pa ito. Remote control type naman ang gamit ni Masahito. May dumating na eroplano para magdala ng supply at naisip ng mga bida na puntahan agad ito para may makain sila. Magkasama ang tatlo na hinabol ang nahuhulog na parachute ngunit nalaman din nila sa pamamagitan ng sonar na marami ding iba pa na humahabol dito. Nakasabayan ni Ryuta ang isang mabilis din sa pagtakbo na si Nobutaka. Magkasabay nilang tinalo ng supply pero parehong mabigat ang kanilang itlog kaya sila bumagsak. Saka mabilis din silang nagtapunan ng kanilang bomba kaya sumabog ng malakas. Nag-alala si Hamiko para kay Ryuta pero naroon din si Hidemi na inatake ang bidang babae na nawalan ng malay. Saka nag-iwan si Hidemi ng timer bomb sa package ni Hamiko at umalis at sumabog ang bomba. Nakuha naman ni Masahito ang supply pero nahihirapan siyang tanggalin ito. Saka dumating si Nobutaka at nagtapon ng gas grenade kaya tumakbo ang doktor. Pero nag-iwan ito ng bomba sa supply na kanyang pinasabog kaya agad na kinuha ni Ryuta ang supply. Samantala ay inakala ni Hidemi kung patay na si Hamiko pero bigla itong umatake mula sa isang sulok gamit ang teaser gun nito. Dahil nakita daw ni Hidemi ang electric teaser ni Hamiko ay nais niya itong kunin. Umatake si Hamiko gamit ang teaser nito pero nakailag si Hidemi at sinipa ang bida sa kasinakal na parang ginawa ni Brooks kay Pasho. Pero nagawang makalaban ng babae at kinuryente ang boobs ni Hidemi pero malakas ang babae na galit na iniuntog-untog ang ulo ni Hamiko. Pero biglang may nagtapon ng bomba sa malapit kaya tumakbo ang dalawa bago pa ito sumabog. Ito pala si Masahito na binalak patayin ang dalawang babae. Ngunit nang makita nitong buhay pa si Hamiko ay nagkunwari itong concern sa bida. Naisip ni Hamiko na hindi mapagkakatiwalaan ang iba pa pero nagkunwari din siyang nagpasalamat. Hinahabol pa rin ni Nobutaka ang bida dahil dala nito ang pagkain. Habang tumatakbo ay biglang may nagtapon ng bomba na apoy naman nang sumabog at natrap ang bida sa loob. Ngunit lakas loob na dinaluhong at sinipa siya ni Nobutaka. Saka kinuha ang supply at mabilis na tinakbo ang apoy saka tumalon sa dagat. Pinakita ang nagtapon ng bomba na si Tomoaki Iwakura na mukhang mamamatay agad. Kasama niya ang baliw na bata. Muling nagtapon ng extra ng bomba kaya napilitan si Ryuta na tumalon din sa dagat. Saka sinabi ni Kosuke na abangan nila ang mga ito sa tabing dagat malapit sa tambayan ng sirenang Jezebel. Pinagalitan ng matanda ang bata pero naiinis ulit ang psychotic na bata. Nakarating ng dalampasigan si Ryuta at hinahanap si Nobutaka pero di niya makita. Ang nagpakita ay si Extra na naghahanap. Nang makita nito ang supply ay napalunok ito at kukunin na sana ang box pero bigla siyang naging lechon. Pinasabog pala siya ni Nobutaka na ambush player. Parang yung kalaro mong bakla na abang lang ang alam. Kinuha nito ang mga gamit at aalis na sana nang magpakita si Ryuta at pinaiwan ang lahat ng gamit kung ayaw nitong sumabog ang itlog. Mabilis namang sumunod si Nobutaka na pinagtaka ni Ryuta. Naisip ng bida na baka may hawak itong remote control type na bomba kaya pinataas nito ang kamay ni Nobutaka. Nang wala siyang makita ay pinuntahan ng bida ang mga gamit. Pero kinagat pala ni Nobutaka ang detonator kaya sumabog ang trap nito. Pero nagulat siya nang makitang buhay pa pala ang bida na sinabing hindi siya matatalo sa larong bitum. Saka pinakita ang mga spectators na gago at nakita nilang ang nahulog sa patibong ay si Nobutaka. Dahil nakatalikod si Nobutaka ay hindi niya gaanong makita si Ryuta nang kunwari puntahan nito ang mga gamit. Malayo pala ang pinagpwestuhan ni Ryuta sa mga bomba ni Nobutaka. Hindi nila makita ang isa't isa dahil sa mga usok sa paligid pero nadedetect nila ang isa't isa gamit ang sonar. Nagtapon si Ryuta ng bomba saka mabilis na tumakbo. Pero may reserve pang bomba si Nobutaka na tinapon sa bida. Pero lumangoy ang bida para di masunog. Kalaunan ay nagtaka si Nobutaka dahil nabasa ng kanyang kalaban ang kanyang pag-atake. Saka namukan niyang ito si Ryuta saka tumakbo palayo. Kalaunan ay tinawanan ni Kosuke ang bida at napapahanga ito sa ginawa nilang laban ni Nobutaka. Saka pinakita nitong nakuha ulit niya ang ilang mga bomba na nahulog ni Ryuta saka umalis. Dumating naman sina Hamiko at ang doktor na Orokan. Kaya humingi na lang ng pasensya si Ryuta dahil hindi niya nakuha ang pagkain. Nakangiti lang ang doktor pero sinabi sa isip na walang silbi. Kalaunan ay kumain naman sina Nobutaka at Himedi pero mareklamo ang malaki ang noon na babae. Nag-iisip pa rin si Ryuta kung sino ang nakalaban niya at bakit siya nito kilala. Naisip niyang kamukha ito ng lalaking sikat sa paaralan nila na babero tulad ng nanonood ngayon.
Magaling din ito sa sports at malakas ang katawan at malakas ang sex appeal. Naging malapit din sila sa isa't isa at naging magkaibigan. Torpe si Ryuta samantalang ladlad naman ang Junjun ni Nobutaka. Tanging kay Nobutaka lang sinabi ni Ryuta kung sino ang kanyang crush. Pero isang araw ay naiyak ang mga babae dahil sabay pala itong nilamukos ni Nobutaka. Nang tanungin ni Ryuta ang kaibigan kung ano ang nangyari ay sinabi ni Boy Tuhog na tinuhog niya ang crush ni Ryuta nang lapitan siya nito. Kaya nagalit ang bida at binugbog si Nobutaka. Nag-drop sa paaralan si Nobutaka at kalaunan ay naging businessman at club owner. Habang nagluluto ng lugaw si Ryuta ay naiinis si Orokon dahil maging ang pagkain nito ay kailangan niyang e-share sa iba. Nasabi niyang may darating na supply ulit bukas kaya napatanong ang bida. Kaya nagdahilan itong naririnig niya kasi ang ungol ng eroplano kada tanghali. Nakita nilang di maganda ang katawan ni Kiyoshi dahil sa laso na dulot ng kagat ng Komodo. Kaya tinawag ni Hamiko si Ryuta at sinabing magpunta sila ng kinaroroonan ni Shaki dahil posibleng may gamot doon. Nag-iisip naman ang doktor na aalis na sa grupo nang sabihan siya ng dalawa na pupunta sila sa gusali kung saan may gamot. Sa daan ay sinabi ni Hamiko ang nangyari na muntik ng pagpatay ng doktor sa kanya kasama ni Him Eddie. Pero naniniwala pa rin si Ryuta na mabait ang Dr. Orokon. Pagdating nila sa gusali ay naghiwalay ang tatlo para madaling mahanap ang gamot. Naisip ng doktor na bumalik siya sa dating tirahan. Kumukuha siya ng gamot nang dumating si Ryuta. Binigay ng doktor ang mga gamot sa box at saka sinabi kay Ryuta na narinig nito ang usapan nila ni Hamiko. Pero sinabing magtiwala sila sa isa't isa. Binigay ng doktor ang lalagyan sa lalaki at nakaramdam ng kakaiba si Ryuta. Tinawagan ng bida si Hamiko gamit ang sensor at napansin si Hamiko na tumatakbo ng mabilis. Nagtaka siya kung bakit. Pero sinisigawan pala siya ni Hamiko na itapon ang box dahil may bomba ito na nilagay ang doktor. Nagtago si Masahito at pinasabog ang bomba sa lalagyan. Kaya akala ni Hamiko kung patay na si Ryuta at nanlumo ito. Nilapitan ni Masahito si Hamiko at sinabing pasasabugin ang malalaki nitong cheese buns at nilabas ang dalang bomba. Pero nagsalita si Shaki kaya natigilan ang doktor. Sinaksak ni Shaki ng karit ang likod ng doktor kaya ito natamba. Saka na ipakita na kaya pala alam ni Hamiko na may bomba ang box ay dahil kasalukuyan silang nag-uusap noon ni Shaki nang makita nila ang doktor. Nagalit si Shaki at sinabing si Masahito ang nagtraidor sa kanya at may nilagay siyang bomba sa lalagyan. Kaya agad na pinuntahan ni Hamiko ang bida pero huli na dahil sumabog na ang lalagyan. Tinulungan ni Shaki ang nanlulumong Hamiko pero may mga naitanim ng bomba si Masahito sa paligid na kanyang pinasabog. Saka nito sinabing naglagay na siya ng iba pa sa paligid at papatayin niya ang dalawang babae. Ngunit biglang nagtapon ng bomba si Shaki dahil inactivate na ito ni Hamiko. Kaya napa-atras ang doktor na natatakot. Tumatakbo si Shaki papalapit pero napangiti ang doktor dahil may naitanim siyang bomba doon. Kaya sumabog sa likod ni Shaki kaya siya nahulog. Saka nag-compute ang doktor na kapag napatay niya silang lahat ay may 6 na siyang kristal. Nawawala ng pag-asa si Hamiko dahil mahina ito at nang tapunan na siya ni masahista ng hito ay tumalbog lang ang bomba sa malambot na Minamasa. Hindi ito sumabog kaya napagtanto ni Masahito na buhay pa ang may-ari na si Ryuta. Saka na ipakita ang pag-entrada ng bida na nasugatan lang sa ulo. Nagtanong ang doktor kung paano pa ito nakaligtas at pinakitang kamag-anak din pala ni Cardo Dalisay ang ating bida, na nagawang iwasan ang mga pagsabog. Sinabi niyang lolo niya si Lito Lapid kaya hindi siya matatalo ng isang doktor kwak-kwak. Nag-aarte ang doktor na natatakot at nagpahabol nang makita ang Pokemon Ball ni Ryuta. Pero ang totoo ay nagpahabol pala ang doktor dahil balak nitong pasabugin si Ryuta gamit ang tinago nitong bomba. Pinindot ng doktor ang detonator pero inilipat pala ni Ryuta ang bomba nang makita niya ito kanina. Kaya nasabugan ang likod ng doktor at knockout ito. Sinabi ni Ryuta na kailangan nilang patayin ang doktor dahil killer naman ito at walang silbi. Pero dumating si Shaki at sinabing siya na ang papatay sa doktor. Humingi ng tawad ang doktor kaya sa huli ay hindi rin pinatay ni Shaki ang lalaki at ginamot pa niya ito. Habang naliligo si Hamiko ay sinabi ni Ryuta na dadaanan niya muna at kukunin ang mga sonar ng mga lalaking nakita nilang namatay. At nabilang nilang posibleng may 8 na silang crystal chips at pwede na nilang matawagan ang chopper at saka nila aatakihin ito para makaalis silang lahat ng isla. Dahil sa saya ay lumabas ng hubad si Hamiko kaya nakita ni Ryuta ang matambok nitong Goldilocks. Samantala ay namamalik mata naman si Kiyoshi na naglalakad at naririnig ang boses ng anak. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang anak sa labas na agad na pinuntahan. Nakita rin ito ang asawa na nagsabing bilangin niya ang dalang chips kaya binilang nga niya ito. Saka sinabi ng demonyo na kumuha pa siya ng dagdag at naisip niyang kasama din ang chips ni Ryuta at Hamiko. Pagbalik ni Ryuta at Hamiko ay umatake si Kiyoshi gamit ang drone bomb nito at nilock ito kay Ryuta. Tumakbo ang bida at nagawang mapalo ang unang drone bomb.
Pero nakalapit ang isa na kanya ring pinalo pero sumabog ito at nasugatan ang paa ng bida. Umiiyak si Hamiko na tinatanong si Kiyoshi kung bakit niya ginagawa ang pag-atake. Saka naalala niya ang sabi ni Shaki na matesting sila pag may nakuha na silang chips. Naalala din ni Ryuta ang pangako nila sa isa't isa ni Kiyoshi na walang iwanan. Saka ang pagsasabi ni Kiyoshi na mababaliw siya kapag muling naiwan. Muling nagising si Ryuta sa kasalukuyan dahil sinabi ni Hamiko na may paparating pang drone bomb. Ngunit dahil alam ni Hamiko ang rules ng larong Bitum ay madali lang nitong kinuha ang drone bomb at deactivate. Saka nagpas siyang protektahan si Ryuta. Napagtanto ni Ryuta na ang Hamiko na kasama niya ngayon ay parehong ang Hamiko na chicks niya sa larong Bitum. Ngunit tinarget naman ni Kiyoshi si Hamiko para pasabugin ng drone bomb. Pero napagtanto ni Ryuta na nasa panganib ang babae kaya mabilis niyang tinalon ang bomba at deactivate ito. Nagulat si Kiyoshi sa nangyari at tatakbo na sana pero nadetect siya ng sonar ni Ryuta dahil gumalaw siya. Kaya hinabol siya ng bida kahit napipili-pilay ito. Dahil sa takot ay nahulog ang matanda at nakita nitong mag-isa na lang ang kanyang bomba. Nakita niya sina Ryuta at Hamiko at pasasabugin sana ang mga ito pero sumigaw si Ryuta na humihingi ng patawad at nagsabing nais pa ring makasama si Kiyoshi sa pag-alis ng isla. Dahil dito ay natigil ang matanda na naiiyak. Saka lumabas ang maraming mga Komodo dragon na nakahanda siyang kainin. Kaya inis ka ni Kiyoshi ang sarili at siya ang sumabog. Nakita siya ng dalawang bida at naiyak na lang ang mga ito sa nakitang kinahinatnan ng matabang katawan ni Kiyoshi. Nakonsensya si Ryuta at nasabing siya ang dahilan ng pagkamatay ng kasama nila. Kalaunan ay nagtanong si Hamiko sa bida kung nais nitong makauwi at mabilis itong sumagot ng oo. Kaya pinakita ng babae ang nakuha nitong chip mula kay Kiyoshi at sinabing pwede siya nitong patayin at kunin ang mga crystals para makauwi na ang lalaki. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya ganoong klase ng tao at nais niyang makauwi na kasama si Hamiko. At sinabi ni Ryuta na kilala niyang si Hamiko na syota niya sa laro ang kasama niya ngayon. Kaya napaiyak ang babae dahil alam na ito ng Prince Charming niya. Akala mo kung tsyug-tsyugan na, lalo na nang nagpakita ang konsensya ni Nobutaka at sinabing tirahin na ni Ryuta ang bubita. Pero pinaalis ito ni Ryuta sa kanyang puso dahil ayaw niya itong nanonood. Saka sinabi niyang hindi ito ang tamang oras para magpawaw sa sarap at sinabi sa babae na kailangan nilang umuwi. Samantala ay pinakita naman si Takanohashi na inutusan si Tsuniki Iida para magpunta ng isla. Mayroon lang silang 24 hours para gawin ang dapat gawin at lihim daw ito sa kanilang client. Parang tingin ko dito ay pupuntahan nila si Ryuta para iligtas. Pero antayin natin ang susunod na season dahil marami pang mga characters ang nasa isla. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para more anime recaps Tagalog to come. Panoorin mo rin ang iba pa dahil lahat yan ay maganda.